Good evening po sa ating lahat. Dalangin po namin ay kayo ay nasa mabuting kalagayan at dahil po ngayon ay kalahati na muli ng ating linggo. No, napakabilis po ng araw at dahil po Wednesday, tayo po muli ay magkakandak ng ating prayer meeting via live stream. At dalangin po namin ay kumpleto po tayong LCC family. So sa ating pong pagsisimula, ay buksan po natin ang ating mga Biblia sa Lamentations chapter 3 verses 19 to 26. Again, Lamentations chapter 3
verses 19 to 26. Ito po yung panaghoy ni Prophet Jeremiah dahil po siya at ang buong Israel ay nagdaranas po ng matinding pagpaparusa, pagsubok mula po sa ating Panginoon. Pero ito po yung kanyang panaghoy na it extends to all of us na kung paano po tayo dapat pumarap o tumugon sa mga pinagdadaanan po natin. So Lamentations chapter 3 verses 19 to 26, remember my affliction and my wanderings, the wormwood and the gall. My soul continually bowed down within me. But this I call to mind, and therefore I have hope. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. The Lord is my portion, says my soul. Therefore I will hope in Him. The Lord is good to those who wait for Him, to the soul who seeks Him. It is good that one should wait quietly for the salvation of the Lord. Ano man po ang affliction, ano man po ang ating pinagdadaanan ngayon bilang bansa, bilang isang pamilya, bilang isang individual, bilang isang Kristyano. Alalahanin po natin, kapag nag-focus po tayo sa circumstances, gaya po ni Propeta Jeremiah, manghihina po tayo. Pero kung aalalahanin natin, ang sabi niya, this I call to mind, inaalala ko, kaya ako muli nagkakaroon ng pag-asa na ang katapatan at pag-ibig po ng Diyos ay hindi nagmamaliw at ito po ay bago tuwing umaga. At ang sabi, ang Diyos po ay mabuti, tapat sa mga tao pong naghihintay at dumadalangin sa Kanya. At yun po ang ating gagawin bilang isang Kristyano at bilang isang iglesia. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, salamat po dahil despite ng aming pong pagkukulang, pagiging makasalanan, pagiging hindi karapat-dapat, niligtas mo kami, Panginoon, at minahal mo kami. Iniibig mo kami, Panginoon. At dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus, kami ay mayroon muling ugnayan sa iyo. Kaya ngayong gabi, patuloy namin ipagdiriwang ang kaligtasan na mayroon kami. At patuloy na gagamitin ang pribilehiyo, O Diyos, na maaari kaming magtiwala sa iyo sa kabila ng amin pong mga pinagdadaanan. At nawa, ngayong gabi, mapapurihan ka namin, maunawaan namin ang inyong salita, tumugon kami ng may pagsunod, at dumipende kami sa iyo sa pamagitan ng aming pananalangin. Muli, mapapurihan ka ngayong gabi sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay umawit sa ating Panginoon at ipakita natin sa Kanya sa pamagitan ng uwitin na tayo po ay nagtitiwala sa Kanya. He's so sweet to trust in Jesus. He's so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know thus said the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh for grace to trust Him more. Oh how sweet to trust in Jesus, just to trust His cleansing blood, just in simple faith to blush meet the healing cleansing flood. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh for grace to trust Him more. Yes, He's sweet
to trust in Jesus. Just from sin and self to cease, just from Jesus simply taking life and rest and joy and peace. Jesus, Jesus, how I trust and how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh for grace to trust in God, oh for grace to trust in God. Yes, Lord, it is so sweet, it is so glorious to trust in You, sapagkat kayo po ay tapat, nananatiling mabuti. Kaya po ngayong gabi, as we listen to Your word, ihanda niyo po ang aming puso at isipan upang sa paghahayag po ng inyong salita, tunay na maunawaan namin kung gaano kayo kadakila, ano ang dapat namin maging tugon sa inyo pong ginawa at sa inyo pong utos sa amin. Muli, mangusap po kayo sa amin sa pamagitan ng paghahayag ng inyong salita. Sa pangalan ng Jesus. Amen. So again, prepare po natin ang ating puso at isipan na tayo po ay nasa chapter 6 na. Nawa po ay pagpalain tayo ng Panginoon sa paghahayag po ng kanyang salita na ihatid po sa atin ni Pastor Benson. Ang manilming na kaluwalhatian ng kabanalan ng Diyos ay parang salamin sa ating harapan na nagpapakita ng ating karumihan at ng ating pangangailangan sa kanyang hawag. Narito po ako, Panginoon, tayo po'y manalangin. Kay naming Diyos, maraming salamat po sa panibagong pagkakataon na gawa mo, Panginoon, upang kami minsan pa ay ipagkatiwala sa iyo ang aming mga pangangailangan at pagbulay-bulayan namin ng iyong banal na salita. Kailangan namin, Panginoon, ang patnubay ng iyong banal na Espiritu at alam namin na ito ay pagkakaloob mo sa amin. Kaya maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Ang mga talata po ang ating pagbabasihan sa ngayon ay talatang 6 to 8 at ang 13. At pag-aaral po natin ang buong kabanata chapter 6 na 1 to 13. At ito po ay nahahati sa tatlong bahagi: conception and conviction, confession and consecration, at pangatlo po ay commission and culmination. Ang letter A, conviction, conception and conviction, ito po ay pangitain at pagkamulat, pagkagising. At nakapaloob po ito sa talatang 1 hanggang 5. Ano po ang sinasabi sa talatang 1? Ang sinasabi po doon ay ang kanyang nakita. Ang kanyang nakita. Ang pagtawag po kay Isaias bilang propeta ay sa pamagitan ng isang pangitain kung saan ay nakita niya ang Panginoon na nakatayo sa napakataas, nakaupo sa napakataas na trono. Ganito rin ang naging karanasan ng mga tinawag noon, katulad kay Moses, na nakausap niya ng harapan ng Diyos bagamat hindi niya nakikita. Ito po ay sa Exodo 33:11. Ganon din po ang karanasan ni Daniel. Daniel 7:9. At sabi po doon, pagkatapos nakita ko may mga tronong inilagay at umupo sa kanyang trono ang Diyos na matagal nang nabubuhay, nakasisilaw sa kaputian ang kanyang damit at buhok dahil nagliliyab ang kanyang tronong may
gulong. At yung pong buong kabanat chapter 1 ng Ezekiel ay puno-puno po ng pangitain. Ang makikita po natin dito na kapag nagpapakita ang Diyos ay naroroon po yung nakakasilaw na kaputian at laging merong apoy, nagliliyab na apoy. Yun po yung, kaya nga sinabi, our God is consuming fire. Sa talata pong 2 hanggang 4, ano ang kanyang narinig? Ang pagpupuri po ng mga anghel sa kabanalan ng Diyos. At ito po ay mga piling anghel na binanggit dito ay mga seraphim, burning ones. So, nandun na naman ang apoy, ang baga. At ito po, kung ating pag-aaralan ay maaari, o ganun din po, nabasa ko sa mga komentary, na ito ay may mga seraphim na ito ay may mataas na katungkulan. Sapagkat sila po ay nakakalapit sa trono ng Diyos at patuloy na nagpupuri ng banal, banal, banal. So, bakit po 3 beses na inulit yung banal, banal, banal? Papakita lugang ng superlative level na sukdulang kabanalan. Sukdulang kabanalan, wala nang hihigit pa. At sapagkat ang Diyos ay mayroong 3 persona na magkakapantay. Kaya maaaring ipatukoy din sa 3 persona the most holy Trinity. Banal, banal, banal. Kaya nga meron tayong kantang Holy, Holy, Holy. Ano ang kanyang naramdaman? Verse 5. So nakita niya kung gaano kabanal ang Diyos at napagtanto niya ang kanyang kalagayan bilang isang makasalanang nilalang na naninirahan na papalibutan din, naninirahan na kasama ang mga makasalanan ding mamamayan. So kapag tinawag po tayo ng Diyos sa isang gawain, katulad ng pili sa atin, yung maging maligtas tayo, na maging Kristiyano tayo, kailangan ang pagsisisi. Kapag tinawag tayo ng Diyos sa isang gawain, ipapakita muna sa atin ang ating mga kasalanan na maghahatid sa atin sa pagsisisi. Kasi ayaw ng Diyos na gumamit ng maruming kasangkapan. At sabi naman ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat tayo ay marumi. So kaya kailangan, kapag tinawag tayo sa gawain ng Panginoon, kailangan muna tayong linisin. Malinisan. At may mga halimbawang karanasan din tungkol sa kabanalan ng Diyos, ang mga reaksyon kapag nakakaharap ng tao, ang kakikita ng tao, ang kabanalan ng Diyos. Yung burning bush ni Moses, diba? Nagtaka siya kung bakit nag-apoy, nagniningas ang kahoy na hindi nauubos. Lumapit siya doon, pero bago siya makalapit ay may narinig siyang tinig na Moses, Moses, narito po ako. Sabi niya, tanggalin mo ang iyong sanyapak sapagkat ikaw ay nasa banal na lupa. At ako ang Diyos. Nung marinig ng message yung salita ngayon, ay tinakpan niya ang kanyang mukha at nakatakot siyang tumingin sa Panginoon. Ngayon din po naging karanasan ni Hope.
sa chapter 42, verse 5 and 6. Nung pong si Job ay nakasalukuyang naghihirap, marami po siyang naging tanong sa Panginoon. At simagot din ang Panginoon sa kanya sa pamamagitan din ng tanong. Ang mga tanong, nasaan ka nung inilalatag ko ang mga ulat? Nasaan ka nung pinaghihiwalay ko ang tubig at ang lupa? At doon nakita ni Job ang kanyang kalagayan, kaya ang sabi niya noon, nakita niya ang Panginoon. Sabi, dati naririnig ko lang kayo, pero ngayon nakita ko na kayo. At ngayon ako'y tahimik na, wala na akong masabi at nagsisisi ako sa pamamagitan ng pag-upo sa apo. At ganoon din po ang naging karanasan ni Pedro sa Lucas 5:8. Nang makita niya ang Panginoon, nakita niya kabanalan ni Jesus. Ang sabi ni Pedro, lumayo po kayo sa aking Panginoon sapagkat ako'y isang makasalanang nilalang. Ganon din po ang naranasan ni Isaias, nung makita niya ang kabanalan ng Panginoon at sinabi ng Panginoon sa Marcos 2:17b, na parito ako hindi upang tawagin ng mga matuwid, kundi ang mga makasalanan. So makikita po natin sa buong chapter sa conception and conviction na ang maningning na kaluwalhatian ng kabanalan ng Diyos ay parang salamin sa ating harapan na nagpapakita ng ating karamihan ng ating pagiging makasalanan at ng ating pangangailangan ng kanyang habag. Letter B, confession and consecration, verses 6 and 7, God's cleansing to equip Him for service. Ang paghipo sa mga labi sa pamamagitan ng baga na nagmula sa altar kung saan ay sinusunog ang sakripisyong handog para sa kasalanan ay nagpapahiwatig ng pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng Kristong ipinako sa krus na siyang sakripisyong handog para sa ating mga kasalanan. Ang altar po ay lugar kung saan ay inihahain ang dugo. Altar was a place for blood sacrifice, and the pool, ang uling, is the symbolic of the efficacy of the burnt offering consumed on the altar. Ito po ay nagpapahiwatig ng kung gaano kabisa ang mga sinusunog na handog sa altar. Ang ating mga labi ay nagbibigay. Bakit sa labi siya hinipo? Ang ating mga labi ay nagbibigay ng tunay na nilalaman ng ating puso. Matthew 12:34b, sapagkat kung ano ang nilalaman ng dibdib, iyon ang namumutawi sa... So nang makita po ni Isaias ang kanyang mga kasalanan, ano po yung ginawa niya? Hindi siya gumawa kaagad ng kabutihan. Ang ginawa niya ay nagsisi sa kanyang mga sinabi. At ganyan po, kapag nalaman natin ang ating pagiging makasalanan sa harap ng Diyos na banal, wala pong kailangan tayong gawin, kundi ang magsisi at kilalanin ang ating pagiging makasalanan. Kaya po marami rin ang hindi nakakaranas ng kabutihan ng Diyos ay doon sa hindi pag-amin o pagbibigay ng katuwiran sa kanyang sarili at hindi niya makita na siya ay makasalanan, kaya po wala siyang dapat pagsisihan.
Ang kailangan lang ay tunay na pagsisisi, pagtanggap na makasalanan. At kung makikita po natin ang halimbawa sa Lucas 18, nung manalangin ang isang Pariseo, may pinagmamalaki ang kanyang nagawa, Panginoon, nag-aayuno po ako lagi, nagbibigay ng ikapo. Ang sabi, tinanggap na niya ang kanyang gantimpala. Samantalang yung maniningil ng buwis ay hindi makatingin sa kanya, dinadakukan ng kanyang dibdib at sinasabi, Diyos ko, patawarin mo po ako na isang makasalanan. So ganun po yung tunay na pagsisisi. May kalungkutan at pagkahabag sa kanyang sarili, sa kanyang katayuan makasalanan. Kasi kung walang pagsisisi, walang kapatawaran. Unang Juan 1:9, kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, siya'y tapat at banal at tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at lilinisin sa lahat ng kasamaan. So ang tagpo pong ito na ating makikita sa talatang 6 and 7 ay sumisimbolo sa paglilinis din sa mga labi ni Isaias upang ipahayag niya ang salita ng Diyos. Kasi ang kanya pong magiging misyon ay ang pagpapahayag sa Israel tungkol sa kanyang pamitain sa kabanalan ng Diyos at pagiging makasalanan ng tao. Ganito lagi ang paksa ng kanyang mga propesiya at ganito rin lagi ang mensahe ng mabuting balita at nagmumula sa salita ng Panginoon. Hindi po nito ang iyong bibig at wala ka ng kasalanan dahil pinatawad ka na. Yan, sabi ng Roma 10, yan. Kung ipapahayag ng iyong bibig na si Kristo ay Panginoon at sumasampalataya ka sa iyong puso, yan, na siya'y binuhay muli ng Diyos, maliligtas ka sapagkat sumasampalataya sa iyong puso at ipinapahayag ng iyong labi na si Kristo ay Panginoon, ikaw ay maliligtas. So, nagkaroon muna ng consecration bago nagkaroon ng commitment. Kaganapan ng pagkatawad. At kapag napag-usapan po yung kaligtasan, yung pananampalataya at pagsisisi, ang umaano po din yung tinatawag na justification and sanctification. Yung ginagawa tayong matuwid ng Diyos, hindi na tayo nakikita bilang makasalanan at ikinakabit natin sa atin ang kabanalan ni Kristo at pinagiging ganap naman sa atin ang kabanalan sa pamagitan ng banal na Espiritu na laging nagpapabanal sa atin sa araw-araw. Sa verse 8b, nasabi, nang marinig niya ang tinig ng Diyos kung sino ang kanyang susuguin, ay agad siyang sumagot, narito po ako. So katulad na lang na sinabi natin kanina, holy, holy, holy. Ang isabi naman ng Panginoon, sino ang ano ba sabi doon? Sino ang gagawa para sa amin? Di ba? Sino ang aming susuguin? Sino ang gagawa para sa amin? Ba? Lagi pag nagsalita ang Panginoon, laging may plurality kapag itinukoy ang kanyang sarili sa amin. Likhain natin. So, laging niyang nandoon yung Holy Trinity. So, matapos na mapagpakumbabang pagkilala ni Isaiah sa kanyang pagiging makasalanan
pagsisisi at sa kanyang napatawad, kapatawaran, ngayon ay handa na siyang italaga ang sarili bilang propeta ng Panginoon. Narito po ako. Ako ang suguin niyo. Bakit kaya nagtanong pa ang Panginoon at hindi tuwira na lang inutusan si Isaias na gaya ng ginawa niya kay Moises? Matatandaan natin si Moises ayaw ng ipinagagawa sa kanya ng Diyos. Maraming dahilan si Moises hanggang sa ibigay sa kanyang tulong kapatid niya si Aaron na siyang magpasalita para sa kanya. Bakit kay Isaias? Parang nagpaparamdam pa lang siya. Kasi maraming pamamaraan ng pagtawag ng Panginoon at binibigyan tayo ng pagkakataon na maranasan natin ang kusang pagtatalaga ng ating sarili sa gawain ng Panginoon na gaya ng naramdaman ni Isaias. Tayo man, makikita natin, talagang narito ako, Panginoon. Subuin mo ako. Marami sa atin talagang gustong maglingkod. Pero naghihintay pa lang tayo ng utos. At kahit inuutusan na tayo, pero kahit gusto natin, pero parang nag-aalanganin pa rin tayo. Ganun ang nararamdaman natin. Bakit ganun? Kasi wala pa rin yung pagpapakumbaba. Wala pa rin yung pagpapakumbaba. Parang gusto pa lang natin i-assign ka muna bago ka mag-voluntaryo. Parang nag-ano kan, kung magkamali man ako, hindi ko kasalanan kasi kayo ang pumili sa akin. So parang ganun. Nararamdaman. Ganun, nararamdaman ko rin yun. Kaya nasasabi ko yun. At meron din akong kaunting yabang. Diba? Kaunting yabang. Pero maganda yun. Narito po ako, Panginoon. Matapos niya makita ang kabanalan ng Diyos, makapagsisi ng kanyang kasalanan. Narito po ako, Panginoon. Ako ang subuin ninyo. At yung verse 8b hanggang 13 ay narinig niya ang tinig ng Diyos at ipinilaga ang sarili sa gawain ng Panginoon. Kung paano pinatigas ng Diyos ang puso ng paraon nung kausap si Moises, ay gayon din ang ginawa niyang babala kay Isaias. Sa magiging katigasan ng ulo ng kanyang bayan, ang Juda, na darating ang panahon na hindi na siya makikinig sa mga salita ni Isaias, sa mga salita ng Diyos. At katulad din ng hindi pakikinig ng mga Hudyo noon sa ating Panginoong Jesucristo, o kaya ay kay Pablo na kanyang alagad. Kaya ang Ebanghelyo ay nakarating sa atin. Diba? Hindi tayo pili. Pero dahil sa katigasan ng ulo ng kanyang pinili na bayan, nakarating sa atin ang Ebanghelyo, nakarating sa atin ang kaligtasan at naging universal ang kaligtasan. Kaya nga ang sabi ng Matthew 28:19, kaya puntahan ninyo ang mga tao sa lahat ng bansa at gawin ninyo silang mga tagasunod ko. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. At ganoon din po ang sinasabi ng Romans 11:11. Dahil nagkasala sila, ng mga Hudyo, dumating ang kaligtasan sa mga Hintil sa atin para mainggit ang mga Hudyo. At panghuli sa verse 13 po, ang sinabi doon,
Pero may mga pinili akong matitira sa kanila. Ang katulad nila'y tuod ng pinutol na puno ng insena. Tuod. Alam niyo ba kung ano yung tuod? Yung tuod po, yung nananatiling nakabaon sa lupa, mahirap matanggal kahit wala na yung puno. So yun po, kaya inihalimbawa sa tuod, para silang tuod, hindi mababaklas, hindi ninyo maaalis ang pananampalataya nila sa akin. Yun ang ibig lang sabihin ng para silang tuod. So, kapag pinuksa ng Diyos ang mga masasama, kagustuhan man niya ito o hindi, ay lagi siyang nagtitira ng magpapanibagong simula. Lagi siyang may tinitira. Diba? At sa panahon ito, tayo yung natira. Diba? Doon sa daplat, diba? Nung gunawi ng mundo, sinong itinira? Si Noah at yung sa kabuuan, 8 silang sambahayan. Nung maglabanan si Elijah at si Jezebel, nangawala ang mga tao, nag-iisa na lang si Elijah at dumain siya sa Panginoon. Diba? Mamaya babasahin po natin yan. At basahin natin nga ang Roma 11:2-5. Ang sabi doon, Roma 11. Hindi tinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na hinirang niya sa mulat mula pa. Hindi pa niyo alam ang sinabi ng kasulatan ng idaing ni Propeta Elias sa Diyos ang Israel, wika niya, Panginoon, pinatay nila ang inyong mga propeta at winasak ang inyong mga dambana. Ako lamang po ang natitira at ibig pa nila akong patayin. Ano ang isinagot sa kanya ng Diyos? Nagtira ako sa aking sarili ng 7,000 katao na hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan si Baal. Ganyan din sa ngayon, may nalalabing tapat sa Diyos na mga hinirang niya sa kanyang kagandahang loob. At tayo po iyon. So in conclusion, from generation to generation, God's dealing with His people concerning their sins is a cycle of destruction and restoration. Ilang beses niyang ipinasakop sa malalakas na bansa ang Israel at ilang beses nagbalik loob ang Israel kaya sila nagkaroon ng kalayaan. Assyria, Babylonia, and His repeated call to all is repentance and faith in the works of Jesus Christ. Always in this pattern. Always in this pattern. Hearing the gospel, conviction of the Holy Spirit about our sin, change of our heart, then repentance, forgiveness, and what is next? Proclamation of our experience. From generation to generation, this is always the pattern. Hearing the gospel, conviction of the Holy Spirit, change of heart, repentance, forgiveness, and proclamation. Katulad ni Propeta Isaias, nahuhi po ba ng anghel ng Panginoon ang ating mga labi? Nadampian ba ng baga na mula sa altar
ang ating mga bibig. Narito po ako, Panginoon. Sabi na, ano kung nariyan ka? Alam kong nariyan ka. Hindi sapat yung narito po ako, Panginoon. Naghihintay si Lord ng kasunod. Alam niya nariyan ka. Alam na rin niya, nasa puso niya, nasa puso mo. Hinihintay lang niyang banggitin mo. Ang sabi ni Isaias, narito po ako, Panginoon, suguin mo ako. Kung nahipo ng Panginoon ang ating mga labi at natampian ng mga baga ang ating mga bibig, ano pa ang hinihintay natin ngayon? Tayo po'y manalangin. Tayo namin Diyos, Ama makapangyarihan, maraming salamat po. Tunay na nga po na napakabuti mo. Maraming salamat sa patuloy mong pagtuturo sa amin. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Again, sabi po ng conclusion ni Pastor Ben, katulad ni Prophet Isaiah, yung dalawang experience na iyan, gaya na sinabi ni Pastor Ben, ito po yung ginawang paglilinis ng Panginoon sa atin sa pamamagitan po ni Kristo. Sinabi po ni Pastor Ben kanina na ang baga na mula sa altar ay yun po yung si Kristo ginawa na naglinis po sa ating mga kasalanan. At kung tunay po natin naranasan yon, ang nararapat nating tugon sa Diyos ay narito ako, suguin mo ako. At nawa po ay tunay tayong natuto sa ating pong narinig at tunay pong isabuhay natin itong lahat. So dadako po tayo sa ating pananalangin, no? Patuloy po natin ipag-pray ang ating mga sarili, yung ating pong spiritual discipline, yung ating relationship sa ating Panginoon, yung ating pong pamilya, of course, provision and protection ng ating Diyos sa ating lahat, maging sa LCC family, yung ating pong testimony ay patuloy tayong maging ilaw at asin sa sanlibutan, nakita sa ating buhay, ang bunga ng ating pananampalataya, and of course, yung ating pong patuloy na pag-share ng gospel as a church. And also, papanalangin po natin ang ating bansa, ang ating gobyerno, ang lahat po ng apektado sa COVID-19, ang ating mga frontline workers, and of course, yung pagbabalik po ng ating ekonomiya. So, yan po yung ating yan po yung order ng ating supplication ngayong gabi para po may idea tayo. So again, mga kapatid, bilang mga niligtas ng Diyos, tayo po ay inutusan ng Panginoon na ibahagi ang kanyang mabuting balita at parte po nun ay yung patuloy po nating pananalangin. So tayo pong lahat ay manalangin sa ating Diyos. Aming Diyos, maraming salamat sa inyo pong salita na aming narinig. Salamat dahil sa kabila ng iyong kabanalan at sa kabila ng aming pagiging marumi at pagiging makasalanan, kami po ay niligtas ninyo. Kami po ay niligtas ninyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, nilinis mo ang aming mga karumihan. Kaya po bilang tugon, kami po ay magpupuri sa iyo, maglilingkod sa iyo, at ipapalagaan ang pang iyong salita sa lahat ng dako. Patuloy po namin panalangin, O Diyos, ang aming mga sarili. Patuloy po kaming maging matatag sa aming pananampalataya. Patuloy po namin i-prioritize ang spiritual na relasyon sa inyo, ang aming relationship sa inyo, O Diyos. Sa aming patuloy na pag-live stream, sa aming church, sa patuloy namin pagbabasa ng inyong salita, sa pananalangin sa bawat araw. Patuloy din po namin dalangin ang aming pamilya. Patuloy niyo po silang ingatan. Patuloy niyo po silang iligtas. Protektahan, O Diyos, sa sakit at sakot. Patuloy din po namin dalangin ang aming pong pang-araw-araw na pangangailangan. Sa
sa mga bayarin na kailangan po namin bayaran, sa araw-araw po namin pagkain at pangangailangan, Panginoon. We pray, Lord, as your children, we pray for your provision, daily provision, Panginoon. Patuloy rin po kami nagpapasalamat dahil marami po kaming mga kapatid na patuloy po ang pagtatrabaho despite this crisis, Lord. At patuloy mo kaming ginagamit sa mga bagay na alam mo magiging pagpapala kami sa aming pamilya. And also, Lord, we continue to pray for LCC family, sa pamunuan, sa amin po ni Pastor Ben, sa lahat po ng workers and leaders. We pray for your leading, sa lahat po ng members na hindi kami nagkakasama-sama, but Lord, we pray for your protection. We pray na patuloy namin ipamuhay ang aming pananampalataya sa aming tahanan, sa aming workplace, sa aming community. Patuloy kaming maging ilaw at asin ng sanlibutan, O Diyos, na bumuhay ng gaya ni Kristo, ibinabahagi ang mabuting balita, Panginoon. May we be faithful witnesses and followers of the Lord Jesus Christ. Sa kabila po ng pandemyang ito, kailangan ng mundo ang pag-asa na nagbumula po sa mabuting balita. Kaya po we pray for all Lighthouse Christian Church members. We pray, Lord, for all Christians sa aming bansa at sa buong mundo, Panginoon, na patuloy na ituro ang lahat ng tao, sa nag-iisang pag-asa, Panginoon, ang Panginoong Jesucristo. We continue to pray, Lord, sa aming pong bansa, ang aming gobyerno. Panginoon, patuloy namin dinadalangin ang karunungan na nagbumula po sa inyo, kanilang maranasan. Despite their sinfulness, imperfections, Lord God, we pray that you will have mercy sa aming pong bansa, mula po sa aming presidente. We pray for his health. We pray, Lord, for wisdom that comes from you. Basagin mo, Panginoon, ang mga makamundong opinyon at pagmamataas sa lahat po ng aming pamahalaan. At ipakita mo sa kanila na they need you, Lord God. They cannot stand on their own. They need a transcendent and supreme wisdom that comes from you, Panginoon. Dahil ang solusyon lamang sa pandemyang ito ay hindi magmumula sa tao, kundi magmumula sa iyong kapangyarihan at patnubay. Dalangin din namin ang aming mga, mula sa aming gobyerno hanggang sa aming mga frontline workers, mula sa mga doktor, nurses, sa mga taong patuloy pa rin na nagtatrabaho at nagsasakripisyo para po sa ikabubuti ng aming bansa. Patuloy mo silang proteksyonan, palakasin sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. We also pray, Lord, sa amin pong ekonomiya, marami po ang apektado, marami pa pong mga kababayan namin ang hirap sa pagbalik sa trabaho, lalo na po sa mga public drivers, Lord, ng jeep, bus, and tricycle, Panginoon. We know, Lord, kung gaano kahirap ang kanilang pinagdadaanan. That's why it is a great thing to do, Lord, na hindi man namin maabot lahat sila, but maaabot sila ng aming panalangin. Dalangin namin patuloy ang pagbalik ng aming ekonomiya, O Diyos, sa lalong madaling panahon ay makabalik na po sa maayos na takbo ang aming ekonomiya. Although napakahirap, but Lord, nothing is impossible with you because you are powerful enough, Lord, na kaya mo pong tugunin ang lahat ng ito kung kami patuloy magtitiwala sa iyo. Tutugunin mo ito ayon sa inyong kalooban. So Lord, patuloy niyo pong magising ang aming diwa, magpakatatag kami bilang iyong mga anak, bilang iyong mga isinugo dito sa mundo, Panginoon, na patuloy kami umayon sa inyo pong salita, na ano po yung nais niyong gawin namin bilang inyo pong mga lingkod sa loob ng aming tahanan. Patuloy kaming manalangin, patuloy namin ibahagi ang inyong salita. At sa lahat, Panginoon, ng aspeto ng aming buhay, dalangin po namin, gaya ni Propeta Isaiah, Panginoon, gamitin mo kami. Gamitin mo kami, O Diyos, lalong-lalo na sa mga panahon na ito. At muli, lahat po ng aming mga panalangin ay pinagkakatiwala namin sa inyo sa pamagitan lamang ng aming Panginoon Jesus. At nagtitiwala po kami, Panginoon, na tutugunin niyo po ito ayon sa inyong kalooban. At patuloy, Lord, kami nagpapasalamat sa lahat ng mga panalangin na tinugon ninyo. At muli, patuloy namin idinadalangin ang aming mga kapatid na may karamdaman, O Diyos. Kilala niyo sila at alam niyo ang kanilang pinagdadaanan. Palakasin mo sila, pagalingin mo sila, provide mo ang kanilang mga pangangailangan, lalo na po sa panahon na ito. Again, Lord, all of these things we know
that you are sovereign, you are in control, and as your church, we will continue to depend on you. At gaya po muli ng tugon na nais ninyo, gamitin niyo po kami. Gamitin niyo kami ng ayon sa inyong kalooban. Salamat po, O Diyos, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagpalain po tayong lahat. Again, patuloy po tayong maging updated sa ating Facebook page at sa ating live stream every Wednesday and Sunday. Purihin po ang Diyos.